HPACC accomplishment best represent the Duterte anti-corruption thrust? Ako, madami po yun. Dahil mga ka-relate dyan, yung Kongreso, siguro ho, na yun, very, nakikita nyo, yung mga pinagsisira po namin at pinagpapalo namin mga sports cars sa customs. Naalala niyo po yun, no? Ang Biyernes, umaga, bigayan ng pera. Pagpasok ko po doon, may dala-dala akong 2 truck ng SWAT. Ako po, kalahati ng opisina ng Quezon, nag-uwi yan ang takbuhan. Pagpasok ko rin sa, yung area ng tawag nito, yung mga nag-account, yung nagtitingin. Wala akong malinis sa malinis. Ang sabi ng mga commissioner sa akin, ako, boss, ba't naman ganito? Paano ba kayo magtatrabaho nito? Nung pag-alis ko, nagbigay ako ng sumpina. Kaya, bakit? Bakit? Ano nangyari? Kalahati ho ng opisina namin, buwi na sa takot. HPACC accomplishment best represent the Duterte anti-corruption thrust? Ako, madami po yun. Dahil mga ka-relate dyan, yung Kongreso, siguro ho, na yun, very, nakikita nyo, yung mga pinagsisira po namin at pinagpapalo namin mga sports cars sa customs. Naalala niyo po yun, no? Yung mga pinag-uuhuli po namin na BIR, ano tawag nito? Mga BIR officials. Oo. Yung mga nagre-resignan po ng mga opisyal dahil sa takot. Ayan po, malalaking mga bagay na nangyari na 3D picture the anti-corruption fight of the president of the Duterte administration. Pero yung basahin mo yung pangalan ng mga congressman and just how you do it. Alam niyo po, gaano laki ang takot ng gobyerno noon sa Pangulo at sa PACC. Nung una po, dyan sa customs kasi, ang bigayan ng pera dyan, Thursday, Friday. Minsan Thursday, minsan Friday. Ngayon ito dito pa. Ibig sabihin, lahat ng mga kulimbat nila, hati-hati. Nag-iimbestiga ho kami sa customs. Yung mga misdeclared nilalagay bios, pero pala mga sports car, so babayaran mo lang maliit na buwis, isang bayaran mo lahat. So technical smuggling. Pumunta ho ako dyan, Biyernes, umaga, bigayan ng pera. Pagpasok ko po doon, may dala-dala akong 2 truck ng SWAT. Ako po, kalahati ng opisina ng Quezon, nag-uwi yan ang takbuhan. Pagpasok ko rin sa, yung area ng tawag nito, yung mga nag-account, yung nagtitingin. Wala akong malinis sa malinis. Ang sabi ng mga commissioner sa akin, ako, boss, ba't naman ganito? Paano ba kayo magtatrabaho nito? Nung pag-alis ko, nagbigay ako ng sumpina. Kaya, bakit? Bakit? Ano nangyari? Kalahati ho ng opisina namin, buwi na sa takot. Ngayon, magagawa mo yun, baka, una, di ka makakapasok sa customs. Mapapasok pa na, babarilin ka na. Pero noon, hindi ko na, ito pa. Nahuli po namin sa ano to, video cam, yung body cam, yung 2 district engineer na nanghihingi ng pera. Isang 10 million, isang 4 million na inilatag sa mesa. Nakuha ng body cam ng agent namin, yung transaction, narinig lahat. In-expose po namin yun sa media, dahil yung 2 pinakasikat na district engineer, Casio, nasa mesa, 4 million pesos. In-expose, sinibak, kinasuhan, binanggit yung mga congressmen. Kinabukasan po, after that, kinusap ko si Secretary Villar, si Mark. Noon, sabi ko, kausapin ko yung
Lahat ng district engineer. Alam niyo sino nang muna sa event? Sabi niya, sige, Commissioner, do what you have to do. You have my support dahil ang dami pinagagawa ng Presidente, talaga lang yung korupsyon. Pinatawag po namin lahat. Alam niyo kung sinong unang attendee doon? Yusek Bernardo. Kaya yung pinakaloko doon, yun ang pinakamabait noon. Doon po sila sa, nakaupo lahat ng district engineer. Parang ganito po. Hindi na ho ito nakukover ng media noon dahil ito na po yung trabaho ng PACC sa loob eh. Hindi mo napakita dapat sa media. Ito yung, marami ho kaming gano'n sa gobyerno noon, hindi lamang PACC na. Ginagawa na lang namin kasi trabaho namin. Hindi na namin inilalabas sa media. Kaya naman, sinasabi ni Secretary Bello, it's part of our job, ba't namin in media? Kahit lumabas sa media, sa dami ng mga accomplishments, hindi na natin appreciate lahat. So pinakita ko po yung unang dalawang district engineer na hinuli, in-entrap, dinampot, kinaswan, tinanggal. So they already know the message. After that, tahimik lahat, kinuha ko na yung mic, sabi ko, okay, ganito po. Sabi ko, alam ko na we are all professionals here. Sabi ko, kayo mga engineer kayo, mga professional kayo eh. Ibig sabihin po, hindi na kailangan ng maraming salita para tayo magkakaintindihan. Nagkakaintindihan po tayo dito. Okay, ganito na lamang po, sabi ko. Hindi ko na huhuhukayin yung mga ginawa niyo noon. Ang ipakikiusap ko na lang, pagdating ngayon, to the line tayo. Pag kayo ngayon pumasok sa korupsyon, igagarahi ko kayo. May paglalagyan kayo. Tahimik, pakiusap ko lamang po, habang nandito kami. Sabi ko, pag wala na kami, di bahala na ulit kayo sa buhay nyo. Kung nandito pa rin tayo, sasabihin ko, extended, nandito pa kami. Laban pa yan. So, sabi ko, na takot kayo sa mga congressman nyo. Ngayon, huwag kayong matakot sa mga congressman nyo. Pagka inaway kayo, magsabi kayo sa akin, akong bahala sa inyo, dadalhin ko kayo kay Tingong. Palakpakan yung mga DPWH. Yes, sir. After that event po, bumaba na ang mga reklamo sa DPWH at pumalag yung mga district engineer dun sa mga hinihingi ng Kongreso. Kaya bumaba rin po ang korupsyon nun. Kaya sinabi ko sa inyo, ang baba-baba sa dito, hindi na wala. Tinatago sa amin, pero napakababa. Kaya, ang unprogrammed funds noon, 200 billion. Ngayon, 800 billion. Natapos tayo, 6 na taon, 800 billion. Sila 3 taon pa lang, 1.2 trillion. Yan po yung resulta ng trabaho natin ng anti-corruption na pinangunahan ng Pangulong Duterte. Chairman, pwede ako mag-support lang ito Kung natatandaan niyo po ang congressional inquiry sa mga Diskaya last year sa Senado, anong sabi nila Diskaya? Noong panahon ni Duterte, walang humihingi. So yan po ang patunay. Galing na mismo sa contractor yon. Kapeni?